Welcome back sa Giant TV. Samahan niyo akong panoorin ang mga nagbabagang balita. Pindutin lamang ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga balita. Inalampag naman ng Pangulong Duterte ang PhilHealth para bilisan ang pagbabayad sa mga pagamutan sa gitna ng laban natin sa COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inatasan ng Pangulo ang PhilHealth na bayaran agad ang mga may valid claim sa ahensya. Bilang tugon, inaprobahan umano ng PhilHealth ang hindi pa maipaliwanag na debt credit payment method. Sinabi pa ng palasyo na maglalabas daw ng memo circular ang PhilHealth kaugnay ng nasabing payment scheme. Handay pagtanggol ng Amerika ang Pilipinas. Oras na magkagulo daw kontra China sa agawan ng teritoryo sa bahagi ng West Philippine Sea. Binalaan ni US State Department spokesperson Ned Price ang Chinese government na mapipilian silang gampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng US-Philippine Mutual Defense Treaty kapag inatake ng pwersa ng China ang Pilipinas. Ang ganitong matinding babala ay kasunod ng tumitinding sitwasyon sa Julian, Philippines kung saan naka-standby ang Chinese Maritime Militia. Samantala, pinagtibay din ng Amerika ang kanilang commitment na tulungan din ang Taiwan saan ito ay makipaggera sa China. Hindi bilib si Chief Presidential Legal Counsel Sal Panero sa anok ng Amerika na suportahan ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Pahayagan Tribune, sinabi ni Panelo na noon pa dapat nakialam ang US bago pa man nakapagpatayo ng struktura ang China sa naturang teritoryo. Reaksyon nito ni Panelo sa pahayag ng US Secretary of State na si Antony Blinken, nakaisa ng Pilipinas ang Estados Unidos sa problema sa Julian-Felipe Reef. Pero kasabay ng banat ni Panelo sa Amerika, ibinunyag naman ng Department of National Defense na nakikipag-ugnay nito sa US para magamit ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa sa issue ng West Philippine Sea. Ngayong araw ng Kagitingan, binigyang pugay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bayaning frontliner. Inihalin tulad niya ang mga ito sa mga sundalong nakipaglaban sa Hapon, sa Corregidor at Bataan noong World War II. Ganito rin ang mensahe ni Vice President Leni Robredo. Anya, tulad ng dinanas ng mga sundalo sa Bataan noon, nababalot din tayo ng kadiliman dahil sa pandemya. Ipinaalala ni Robredo ang sakripisyo ng mga sundalo para sa nakararami. Ang pagmamahal sa kapwa ang nais daw niyang maging pag-asa ng mga Pilipino sa gitna ng pagsubok. Mismong mga empleyado ng Senado ang hindi po nakaligtas sa red tagging ng mga kapwa kawani ng gobyerno na bahagi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Para sa detalye, magbabalita ang aming correspondent na si Melissa Lopez. Mel. Pinky, hindi raw kalaban ng gobyerno ang mga kawani ng Senado. Yan ang pahayag ng lider ng kanilang unyon matapos silang tawaging makakomunista ng National Intelligence Coordinating Agency. Sabi ni Rosel Eugenio, pinuno ng sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon o Senado, malisyoso at walang batayan ang mga akusasyon laban sa kanilang 800 miyembro. Itoon na lang daw sana ang atensyon sa pagresolba sa pandemya at sa pagpapaalis sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Noong Miyerkules, pinanindigan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang pahayag ng NICA Director General na si Alex Monteagudo na nagsasaad na ang grupo ay galamay ng CPP at NPA. Nag-ugat daw yan sa pagiging miyembro ng Senado sa Courage o yung mas malawakang organisasyon ng mga kawani ng gobyerno. Nagdadala raw ang akusasyon ng matinding takot sa kanilang mga kasapi. Ilang senador na ang bumelta sa pahayag ng NTF-ELCAC. Anilang matagal na nilang nakakatrabaho ang mga rank and file na empleyado na ito at kailanman hindi naman nagpakita ng motibo para isabotahin nila ang mga programa ng gobyerno.
Sabi pa nga ni Senate President Tito Soto, dahil sa isyong ito mukhang susuportahan niya na ang panukalang gawing krimen ang red tagging, kung saan ang mga opisyal ng gobyerno na mag-aakusang kasapi ng mga teroristang grupo ang mga individual ng walang batayan ay maaaring makulong hanggang 10 taon. Muling nagpulong ang mga miyembro ng gabinete kahapon pero hindi nakadalo si Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit kaya? Magbabalita ang aming correspondent na si Trisha Tirada. Trisha. Yes, Pinky, ang paliwanag ni Secretary Harry Roque, hindi raw kasi ito proper cabinet meeting. Hindi raw si Pangulo kundi si Executive Secretary Salvador Medialdea ang nagpatawag ng meeting. Ayon sa statement ni Secretary Roque, ang meeting ay dinaluhan ng ilang miyembro ng gabinete pero kung sino-sino ang kasali dito ay hinihintay pa rin natin yung kasagutan. Base sa notes ng Malacanang, ang diskusyon ay umikot tungkol sa COVID-19 response. Ang pinakabago sa mga napag-usapan ay ang pagpapatupad ng debit-credit payment method ng mga healthcare facilities nationwide na nasa 9.7 billion pesos para sa PhilHealth to, no? Pero sa ilalim pa raw ito sa board assessment. Hihingan pa rin natin ng linaw ito tungkol sa PhilHealth kasi nililinaw natin kung anong ibig sabihin o kung paano mangyayari itong debit credit payment method. Patuloy din daw tinutugunan ng pamahalaan ang issue ng pagbabayad ng hazard pay ng mga healthcare workers. May parating din daw na 1.5 million vaccines mula sa Sinovac at 500,000 naman mula sa Gamaleya. Nasa 922,898 na bakuna na raw ang nagamit mula sa current supply. Ang mga detalyeng ito naman, una na ring nabanggit sa makailan ni Vaccine Czar Carlito Galvez. Balik sa iyo, Pinky. Siya, matatapos na kasi sa linggo, no? April 11 yung Enhanced Community Quarantine o ECQ dito sa tinatawag nga na NCR Plus Bubble. Kailan daw ang magiging desisyon at syempre yung pag-anunsyo nung bagong quarantine classifications? Well, ayon sa Malacanang, Pinky, magpupulong bukas ang IATF para pag-usapan ng quarantine classifications para sa NCR+. Magkakaroon pagkatapos yan ng briefing si Secretary Roque. Balik sa'yo. Ano naman yung tugon sa mga nagtatanong, Trisha, kung nasaan na nga ba daw yung Pangulo kahapon? Alam mo, Pinky, base sa pinakahuling larawan na pinadala ni Senator Bongo sa mga reporters pasado alas 6 kagabi, makikita na kasama niya rito yung Pangulo at ito umano ay kuha sa bahay pagbabago sa Malacanang. Sa kabila ng mga larawang pinapadala ni Senator Go, kabi-kabila pa rin yung mga nagtatanong kung nasaan yung Pangulo. Ang challenge nga ngayon ng karamihan ay live video daw kahit sa Facebook lang. Marami rin yung nananawagan na maglabas ng ang palasyo ng medical bulletin ng Pangulo. Kabilang na dyan yung kilusang Magbubukid Pilipinas na tinatanong din kung sino yung nagpapatakbo ng bansa ngayon. Giit nila, karapatan ng mga mamamayan na malaman ang totoong kalagayan ng Pangulo. Balik sa'yo, Pinky. Maraming salamat sa iyo, Trisha Tirada, nagbabalita. Inamin naman ni Presidential Security Group o PSG Commander Brigadier General Jesus Durante na hindi pa daw nababakunahan ang lahat sa kanilang hanay at karamihan daw dun sa mga nagpositibo sa COVID-19 ay yung mga hindi pa natuturukan ng bakuna. Ayon kay Durante, umabot na sa 126 ang kabuuang COVID-19 cases sa hanay ng PSG dahilan para irekomenda nilang kanselahin ang lahat ng aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Setyembre, nung nakaraang taon, nagsimula yung vaccination sa PSG gamit ang smuggled na bakuna. Kalaunay, binigyan sila ng Compassionate Special Permit ng Food and Drug Administration o FDA dahil kailangan daw protektahan ang Pangulo sa virus. We'd like to inform everyone that first and foremost that the President is in Malacanang, he is safe, he is doing good, he's in good health, and to inform everyone that we'd like to say that all of his detailed close-in security personnel are safe and free from the virus. So most of those infected are those personnel who are manning the gates, who are exposed to the local populace within Malacanang area. So mostly these are the personnel who were affected. Tutol si Congresswoman at dating Health Secretary Janet Garin sa pagbibigay ng permit sa isang ospital para gamitin ang ivermectin bilang kontra sa COVID-19. Ang ivermectin ay isang
parasitic drug. Paniwala ni Garin, binuli umano ang Food and Drug Administration o FDA para aprubahan ang compassionate special permit para sa ivermectin. I believe the decision of Dr. Eric Domingo to issue a CSP is basically based on the push of many politicians and powerful people in enticing the Filipino population to take ivermectin. It's giving our people false hopes that it can cure COVID. Pardon me for this, no, I'm really to say, but FDA is allowing itself to be bullied. And that's a very scary thing. Maging ang isa pang dating Health Secretary na si Esperanza Cabral, duda rin kung dumaan sa tamang proseso ang pagbibigay ng FDA permit sa ivermectin. I'm sorry to agree with Congresswoman Janet Garin. I think she's correct in saying that the issuance of a compassionate use permit must be done using the guidelines that the FDA and the DOH itself has promulgated. So we need to find out whether the issuance of the guideline actually did that or not, and if not, what happened. Pero para kina Garin at Cabral, hindi tama na dalhin ang issue sa Kongreso. I don't really agree that it should be investigated in Congress. Why? Because you bring the discussion of science outside. You bring the discussion of science away from the experts. And almost always experts would shy away from political investigations. I agree with her that when you are called to Congress, particularly if you are a government employee, you go there already intimidated from the very start. You know that there are positions that the congressmen or the senators have taken, and if you disagree with them, there are many consequences that can happen. The least of them is being embarrassed at that particular hearing. May babala rin si Garin hinggil sa paggamit ng ivermectin bilang gamot kontra COVID-19. People were saying this was used in Brazil. Yes, people were saying this was used in South Africa, but look at what happened to Brazil. They have a lot of deaths because people were complacent. People were hoping that they were taking ivermectin and it was either a preventive measure or something that was curing their COVID. And look at what happened. You have a Brazil variant. They use it in South Africa. They have a South Africa variant. That's why they stopped. Now we're using it in the Philippines. We have a Philippine variant, and it can be more. And ivermectin can interact with our body and all our other medications. It can lead to other mutations. Currently dating ang aktres na si Bea Alonso sa punk actor na si Dominic Roque. Yan ang inamin mismo ni Bea sa interview ng Mega Magazine. Pero paglilinaw ng aktres, hindi pa niya boyfriend si Dominic. Sabi pa ni Bea, mabuting tao si Dominic, pero nag-iingat daw siya ngayon pagdating sa pag-ibig. Tiniyak naman ni Bea na masaya siya sa buhay niya ngayon. Naging usap-usapan sa social media sina Dominic at Bea dahil nga madalas silang nakikitang magkasama.